Pinasabugan ng bomba ang kotse ng isang photojournalist sa Quezon City. Hinala ng biktima, may kinalaman ng krimen sa kanyang trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kuha ang video na ito sa bahagi ng Barangay Pinyahan sa Quezon City noong nakaraang Miyerkules. Makikitang dumaan ang riding in tandem na ito. Ilang saglit pa, maaaninag ang liwanag na mula sa isang pagsabog. Bahagya ring tumabingi ang kuha ng CCTV. Pinasabog na pala noon ang sasakyan ng photojournalist ng Philippine Star na si Michael Varcas. Napalabas daw ng bahay si Varcas kasunod ng pagsabog at nadatnan pa niyang nagliliyab ang kanyang kotse. Buha na ako ng bucket. Binuhusan ko na ng tubig. Tapos pasalamat talaga sa mga kapitbahay kasi tumulong na rin sila sa pagkapulan ng apoy. Ilang sasakyan pa sa lugar ang tinamaan ng debris sa pagsabog. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na tinaniman ng improvised Molotov ang sasakyan ni Varcas. Iniimbestigahan pa kung ang nasapul ba sa CCTV na riding in tandem ang nasa likod ng krimen. Bagamat hindi siya nasaktan, problemado si Varcas dahil nasira ang sasakyan na gamit niya sa kabuhayan. Safety, hindi ako kinakabahan dahil wala nga akong kaaway. Pero sana masolve muna yung sasakyan ko bago. Tsaka mahuli din yung gumawa nito. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang mga salarin at kung ano ang kanilang motibo. Pero hinala ni Varcas, posibleng may kinalaman ito sa kanyang trabaho. May panawagan si Varcas sa otoridad. Humingi ako ng tulong sa enforcement agency, sa mga NBI, pati na rin kay BBM kasi last year sabing walang crime against journalist. Bakit may ganito? Sana matulungan po tayo. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.